Sa susunod na linggo, eleksyon na. Alam ko marami sa atin nawalan na ng kumpiyansa sa sistema ng pagpili ng ating mga pinuno. Pero katulad din ng mga nawawalan ng mahal sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan tayong kumilos at manampalataya. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Denden, mahigit isang dekada nang kumakapa sa kadiliman. Hinahanap ang inang iniwan sila nung siya'y bata pa. Sa mga oras na kailangan ko siya, wala po siya. Sa mga saya na nararamdaman ko, wala po siya. Sa mga konting maliliit mo na tagumpay na nadaanan ko sa buhay ko, sa munting pagkakataon ng buhay ko na sana nandun siya ngumingiti para sa akin. Wala po siya. Mapapatawad kaya niya ang kanyang ina na nangungulila rin pala sa kanya? Ang magkapatid na Daryl at Jingjing, sabay na natagpuan ng mga otoridad na pakalat-kalat sa lansangan. Pero sa tahanang kanilang pinanggalingan, di umano may hindi pagkakaunawaan ang kanilang mga magulang. Totoo ba na minsan nag-aaway yung mama at papa mo? Po. Ngayon pa nga, nag-aaway pa sila eh. Anong naririnig mo na sinasabi nila? Mura. Gugustuhin pa rin kaya ng dalawang bata na umuwi sa kanila ang pamilya ni Jonas o JJ Burgos. Lahat kanilang ginagawa, mabigyang kasagutan at katarungan lang ang kanyang misteryosong pagkawala. Nung time na yon, sumigaw na yung kapatid ko, aktivista lang po ako. Aktivista lang po ako. Simula nun, hinawakan na siya sa kamay, sa paa, at binitbit siyang parang baboy. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ingatang yaman, yan ang turing ng mga magulang sa kanilang pinakamamahal na anak. Pero papaano kung maging ito, ninakaw ng tadhana? Ano pang matitira sa nangungulilang mga magulang? Hindi na bago ang salitang wala sa bokabularyo ng mag-asawang Hilario at Belinda. Ang kanilang bahay na ito sa Las Piñas, wala nang ang kisame, halos wala pang kagamit-gamit. Ang natitira na lang, ventilador na wala namang takip. Dito, yung divider dito nakalagay. Tapos TV. Tapos yung speaker, DVD, dito yung lagi yan sa divider nakalagay lahat. Si Hilario, walang trabaho. Si Belinda naman, halos wala na raw kagana-gana. Ang pinakamasaklap pa sa lahat, dumagdag pa sa dinami-dami ng mga nawala sa mag-asawa ang tangi nilang yaman. Ang mga anak nilang sina Daryl, 9 years old, at Jingjing, 3 years old, na ngayon parehong nawawala. Ang sakit to eh. Para akong binuhusan ng langit. Dahil nawawala yung anak ko eh. Pati hanap buhay ko wala na rin. Hindi na rin ako napagmaneho. Dati nandito yung mga yun. Trabaho ako eh. Ngayon wala. Parang wala na akong gano'ng magtrabaho naman wala sila eh. Wala na nga buhay namin. Wala nang kabuhay-buhay. Mahirap pala pag mawala ka ng anak. Bali mawala lahat yan. Walang mga anak.
Walang sisidla ng pagsisisi nila Hilario at Belinda. Wala sana kasi sila ngayong ganitong problema, kundi rin lang sa sarili nilang kagagawan. Ano na naman yan? Nitong Pebrero, naging magulo ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Napadalas daw kasi ang pagtatalo nilang mag-asawa. Kumalat kasi ang chismis na may ibang babae si Hilario. Kasi nga po, nag-aaway kami ng mag-asawa nun eh. Itong asawa ko naman po, nalayas dito. Dahil nagtatrabaho si Hilario at walang magbabantay sa kanilang mga anak na sina Daryl at Jingjing, minabuti niyang ihabilin na lang muna ang mga ito sa mga lola nito sa Pasig. Akala ni Hilario, solved ang problema. Wala siyang kamalay-malay na simula na pala ng penitensya. Kinahapunan, ipinaalam sa kanya, nawawala ang 2 bata. Sabi naman ng nanay ko, baka pinagalitan o pinalo, ganyan, kaya naglayas. Siguro nagtampo. Pati yung kapatid niyang isa, dala-dala. Sinama na rin. Tahimik at masaya, maayos at masagana. Ganito raw noon ang kanilang buhay pamilya. Hindi lang talaga nila sukat akalaing lalaki ang maliit na problema. Anong bago sila mawala? Maganda ho ang takbo ng buhay namin nun. Kasi may trabaho ako, namamasada ako eh. Nung mag-away kami, yun na nagsimula. Away namin eh, naabot na 1 linggo. Ito yung mga anak niya apektuhan. Lagi nga umiiyak yung panganay ko eh. Ano pong sinasabi sa inyo? Nag-aaway daw. Nag-aaway na naman kayo, Papa. Ganun ang sinasabi nun. Tapos yung isang maliit, umiiyak. Wala kaming problema ng araw. Nung mawala lang sila, yun na. Lahat naglaho. Naglaho. At ang sampal ng unti-unting gumuho nilang pamilya ang gumising sa mag-asawa. Kung alam ko lang magkaganito, dapat hindi na lang ako umalis na ito. Nagsisi rin ako. Sabi ko, makita ko lang mga anak ko, masaya na ako. Kailan nawala yung mga anak namin, saka naman tumino. Hindi na nakikipagtalo, hindi na nakikipag-away. Siguro ko naapektuhan na rin siya sa mga anak niya. Ako kahit sa akin, apektado ako eh. Kaya naman heto, magkatuwang ngayon sina Hilario at Belinda sa paghahanap. Pasirox, dinidikit ko yan kahit gabi. Nakarating ako ng pati sa Santa Lucia, Santa Polo, Cubao. Iniisip ko lagi yun. Naiisip ko baka kung saan na dyan na pupunta eh. Sa mga sulok-sulok na mga kuya na mamalimos, kung ano na hitsura, o dogis na, o ano. Ngunit hanggang ngayon, bigo pa rin sila. Kaya si Hilario, matapos maibenta ang mga kagamitan para may maipantusto sa paghahanap, nauubusan na rin daw ng pag-asa, dala ng lungkot at pangungulila. Yun nga po, masakit eh, nawala. Mahal na mahal ko ang mga anak ko eh. Silang buhay ko kasi. Pag wala sila, wala na akong buhay. Para naisip ko na nga, ano pang silbi ng buhay ko. Wala na rin namang mga anak ko. Naisip ko minsan. Naisip ko nga, pamatay. Bakit po? Wala na eh, wala yung anak ko. Wala sila eh. Hindi ko nakikita. Sa ngayon, hindi na muna nila iniisip kung paano mababawi ang iba pang mga nawala sa kanila. Ang mahalaga raw, umaasa silang pag nakita na nilang muli ang mga nawawala nilang mga anak, unti-unti na ring magbabalikan sa kanila ang mga nawala nilang swerte. Mabaliw ako pag hindi dumating mga anak ko. Siraan ako ng ulo. Mawala to, kahit tumira kami sa ilang tulay, basta makita lang mga anak ko. Mga anak, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakaiwalay kung sakaling magkita tayo. Hindi ko na kayo iiwanan.
Hindi ko na kayo dadalhin kahit kanino. Kahit sa lolo mo o kaya sa mga ate ko. Magsasama-sama tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo. Ang pagsusumamong ito ng mag-asawa, hindi namin hahayaang mapunta sa wala. Ayon kina Hilario, Brian Daryl Aribaca ang buong pangalan ni Daryl. 9 years old na raw ito at maiksi ang buhok. Samantalang si Jingjing, Eljen Aribaca naman ang buong pangalan. 3 years old na ito at maliit para sa kanyang edad. Matapos maipadala ng mag-asawa sa aming tanggapan ang larawan ng kanilang mga anak, wala na kaming sinayang pang oras. Agad kaming nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga shelters. At tila swerte ang lumapit sa amin. Dito raw kasi sa Manila Boys Town Complex sa Marikina, hindi lang isa kundi 2 sa mga batang nasa kanilang pangangalaga ang kahawig ng nasa hawak-hawak naming mga larawan. Nakuha daw sila sa sa MRT sa along EDSA. Silang dalawang magkapatid. Ang nakakuha sa nila is yung Makati Police. Siguro nung makita, tinanong sila, wala talagang nag-claim. So dinala rito sa amin. At ang panayam namin sa dalawa ang lalong nagpatibay na walang kaduda-duda, sila ang nawawalang mga anak ni Hilario at Belinda. Ano yung buong mong pangalan? Daryl. Daryl ano? Ano ang apelido mo? Aribaca. Aribaca. Eh, yung kapatid mo, anong pangalan? Jingjing. Jingjing. Ilang taon ka na? 9. Ha? Tipid magkwento si Daryl, ngunit walang pasubali rin niyang ibinahagi sa amin ang problema sa kanilang tahanan. Totoo ba na minsan nag-aaway yung mama at papa mo? Po. Ngayon pa nga, nag-aaway pa rin sila eh. Anong naririnig mo na sinasabi nila? Magmura. Anong ginagawa niyo pag nag-aaway sila? Nagagis yung mga gamit. Hindi, kayo. Kayo ni Jingjing. Nakaupo lang kami. Kahit tila nalalason na ang kanilang murang mga isipan, wala naman daw silang ibang hangad kundi ang makauwi na at muling mabuo ang kanilang pamilya. Mama, Papa, hindi na kami dito. Boston, gusto namin umuwi. Kinabukasan, pinuntahan naming muli ang mag-asawa upang ipaalam ang magandang balita. Tutuwa ako kasi merong nakapulot, merong nagmalasakit. Hindi ko na na-expect na napulot yung mga anak ko. Tutuwa ako. Tutuwa ako na naiiyak ako. Ilang sandali lang, narating namin ang Boys Town. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, laking tuwa ng mag-asawa sa tanawing mahigit 1 buwan nilang hinintay. Bakit kayo malasag? Ha? Ba't kayo umalis? Ha? Sabi ko ba sa inyo, huwag kaya alis doon? Ha? Di ba? Hindi na tayo kaka-iwalay. Kumusta yung ano mo dito, buhay mo? Naman po. Ano ginagawa mo? Nanonood ng TV. Tapos, Mga mauutos yung sunod ko. nagkakakain ka naman dito. Opo. Uwi ka na. Uuwi na tayo. Tagal ka naming hinanap. 10 kami kahanap sa'yo. Hindi ko alam eh. Susunod, huwag ka nang nakaano ha. Hindi ka na maglalayas. Huwag mo na ulitin yan ha, maglalayas ha. Nama mo pa kapatid mo oh. Kasabay ng mga habilin ni Hilario sa mga anak, ang isang pangako.
Hayaan mo, di na kami mag-away ni Mama, ha? Di na tayo magkaka-layo. Mahal mo si Papa? Oo, mahal na mahal ko kayo. Oo, kiss kay Papa. Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak po. Nabuo ng muli ang minsang nagkawatak-watak na pamilya. Ngayon, sisikapin na raw ni Hilario at Belinda na ayusin ang kanilang pamilya na halos nauwi sa wala. Isang malaking leksyon din ang natutunan ng mag-asawa na walang mas talo sa pag-aaway ng mga magulang kundi ang mga bata. Lumuwas ng Maynila si Ederlyn para buhayin ang kanyang anak na si Denden na naiwan sa Bacolod. Subalit nawala ng komunikasyon si Ederlyn sa kanyang pamilya. Dito na nagsimulang magdilim ang mundo ng mag-ina. Mas madali raw humanap ng kaaway kesa kaibigan. Ngunit para kina Christine at Ederlyn, mga anak nila ang naging tulay para madali nilang makapalagayan ng loob ang isa't isa. Nagkakilala kami nung nagpasukan sa yung mga anak namin. Pumasok ng daycare. Magkaklase yung mga anak namin. Lalaki kasi anak niya, babae sa akin. Magkaibigan. Kasi pagka may katulad nung graduation, meron silang intermission number. Sila yung magkapares. Malalim na nga raw ang samahan ng dalawa. Tumatayo silang pangalawang ina para sa anak ng isa't isa. Nung time na yung anak ko naglalaban-laban for first honor, nung time na yun may trabaho kami pareho ng asawa ko. Siya yung gumabay sa anak ko. Ayan, sobrang natouch ako doon. Takbuhan din ni na Christine at Ederlyn ang isa't isa, maging sa mga personal nilang problema. Katulad nung minsan nagbukas ako ng problema ko tungkol nga sa magulang ko. Napaiyak ako sa harapan nila. Yun nga, yung parents niya pala ay 13 years na silang hindi nakikita. Bukod doon, meron pala siyang 2 anak na nandun pa. Sa likod ng masasayang ngiti na ipinapakita ni Ederlyn sa kaibigang si Christine, meron pala itong mga dinaramdam. Kwento ni Ederlyn sa kaibigang si Christine, taong 1990 nung ipinadala siya ng kanyang ina dito sa Maynila para mamasukang kasambahay. Kasi yung una kong naging asawa parang irresponsable. Nakikita kasi ng nanay ko yung sitwasyon namin kasi malapit lang kami sa kanila nangungupahan. Nakikita niya na naghihirap ako doon sa una kong asawa. Kaya sabi niya, kung gusto mo, padala ka sa Maynila, mamasukan ka. Ngunit kahit malayo sa pamilya at anak, hindi naman agad naputol ang kanilang ugnayan. May komunikasyon pa kasi kami noon kasi bali yung magulang nung amo ko, taga Bacolod rin. Kaya pagka nagbakasyon kami roon, napapauwi rin ako sa amin. Pero walang nakuhang kahit anong sagot si Ederlyn mula sa kanyang asawa. Tumagal ng ganito ang kanyang sitwasyon hanggang parang tinanggap na lang niya na wala na sila. Makalipas ang ilang taon, muling umibig si Ederlyn dito sa Maynila. Nakapag-asawa ako, abang nandun ako sa trabaho, may nakakilala nga ako, yun, nagkatuluyan kami. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsulat niya sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Ito'y kahit walang natatanggap na tugon si Ederlyn mula sa mga ito. Bali, ilang beses ako sumubok na sumulat kasi halo sa Tagalban naman, syempre sumusulat ako sa kanila. Minsan nagbibigay pa ako ng picture para at least alam niya kung ilan na yung naging apo niya sa akin. Pero walang sagot. Hindi nila sinasagot. Hindi ko alam kung natatanggap nila o hindi. Kaya ngayon, abot langit ang pag-aalala niya sa kanyang pamilya. Lalo na sa naiwan niyang anak na may diferensya pa man din daw sa paningin, na noon, 4 na taong gulang pa lang. Nag-ano na kasi kayo. Magsi-17 na siya sa niya birthday. Miss na ba siya? Oo naman. Kung alam ko
Kakilala pa ako nito. Baka pag nakita ako nito, hindi ako pansin. Kaya si Christine to the rescue sa kanyang best friend. Bali, sumulat ako. Yun lang naman kasi maitutulong ko. Financially, wala rin kasi kami. Kaya sabi ko, ito na lang siguro yung pwede kong maitulong sa kanya. Totoo ngang sa oras ng ating pangangailangan, makikilala natin ang tunay nating mga kaibigan. Ayon kay Ederlyn, Delia Bugna ang pangalan ng kanyang ina. Samantalang Mona Lisa Denden Bugna naman ang pangalan ng kanyang anak. Sa Purok Sunflower, Ramilo Village, Bacolod City daw ang kanilang dating address. Pero dahil wala nang sumasagot sa kanyang sulat, wala siyang ideya kung naroon pa ba ang kanyang pamilya. Mabilis pa sa sibat naming sinaliksik ang kasong ito ni Ederlyn. At agad naming napag-alaman na ang ina at anak ni Ederlyn doon pa rin sa Bacolod naninirahan at kasalukuyang abala sa negosyo nilang pagbabalot. Dito namin nadiskubre, gumawa rin pala ng hakbang ang kanyang ina para siya'y matunton. Dalawa beses ko lang sinulatan. Pero hindi naman niya sinasagot. Kaya hiniminto ako ng sulat. Kung baka wala na dyan. Isulat ang titik ng tamang... Ngunit ang mas apektado sa matagal na pagkawalay ni Ederlyn, ang panganay niyang si Denden. Normal sa isang babae katulad ko na, di ba, pag may problema sa school, lalapit sa mama, ganyan. Kasi ganito, ang klase ko, inaway ako. Kaya nga, kasi, visually impaired ako. Mas maraming discrimination sa hinaharap ko kaysa sa ibang mga sighted na bata. Lumaki si Denden na wasak ang sariling pamilya. Kaya ganun na lang ang inggit niya sa iba. Siyempre, mahirap siya. Unang-una, pag nakikita mo yung ibang pamilya na sumasama, namamasyal, isa silang buong pamilya, siyempre, di ba, nakakainggit. Hindi mo rin daw masisisi si Denden kung meron siyang hinanakit sa ina. Sa mga oras na kailangan ko siya, wala po siya. Sa mga saya na nararamdaman ko, wala po siya. Sa mga konting maliliit po na tagumpay na nadaanan ko sa buhay ko, sa munting pagkakataon ng buhay ko na sana nandun siya, ngumingiti para sa akin. Wala po siya. Sa kabila nito, pilit pa rin daw niyang pinaniniwala ang kanyang sarili na mahal pa rin siya ng taong nagluwal sa kanya. Alam ko, sa loob mo, mahal na mahal mo rin kami. Pero hindi lang sapat na malaman namin. Kailangan iparamdam mo rin sa amin yun na mahal mo kami. Para at least ma-prove namin sa sarili namin. Sa mundo ni Denden na halos hirap niyang maaninag ang liwanag, umaasa siyang sana muli niyang makita. Sa kawalan ng komunikasyon ni Denden sa kanyang inang si Ederlyn, dumilim na ang pagtingin niya sa mundo. Ang hindi niya alam, nakatakda ng maaninag niyang muli ang liwanag sa kanyang buhay. Hindi na namin hinayaang bumapang pa ang oras. Agad kaming bumiyahe ni na Ederlyn patungong Bacolod. Sa biyahe pa lang, halatang hindi mapalagay si Ederlyn. Parang nandito lang sila eh. Malapit lang dito. Naghalo yung takot tsaka yung excite. Kasi nandun yung baka hindi ako makilala ng anak ko tsaka nandun din yung excitement dahil makikita ko na sila. Lahat ng mga kapatid ko, nanay ko tsaka tatay ko. Noong mga sandali namang yon, abalang-abala ang maglola sa pagtingin ng mga lumang larawan ni Ederlyn. Hindi nila inasahan ang isang paparating na bisita na halos 13 taon nilang hinintay.
Si Aling Delia, tila hindi kinaya ang bilis ng mga pangyayari. May tubig! Salma, nagkakamay na ka mo, mano ka pa. Nagipagita mo sa di ba namin alam naman. Andito na ako, Nay! Nay! Maya-maya lang, nahimasmasan na ang minsang nangulila ring ina. Si Jimmy Boy. Sabi ko, Yes. Hindi pumupunta rito? Hindi. Ano to? Ba't po konti? Okay na, King. Wala ba? Ganyan ka na kasi. Hindi ka na nagtatrabaho? Pahinga na? Saan nagtatrabaho sa inyo? Wala. Ako, ganda ng balot. Nay, sorry ah. Sorry. Kasi nag-asawa pa ako ulit eh, di ba? Kasalanan ko yun. Kasalanan ko, di ako nakikinig sa'yo eh. Anak ko, dalaga na siya mo nang alam. Kaya nga eh. Si Denden, hindi napigilang ilabas ang tunay na nararamdaman para sa inang 13 taon niyang hindi nakasama. Mahal na mahal kita ba? Hindi ko nasabi sa'yo. Kahit naman ako eh, di ba? Ang laki-laki ng pagkakamali ko. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo, no? Naman kita eh. Hindi mo kasing sisi. Mahal mo ko. Hindi naman kita eh. Ang madamdaming tagpo na uwi sa biruan. Ano? May boyfriend ka na? Anong pangalan, ha? Ay, meron na yata eh. Oh, bawal ha, bawal. Ay, naku, yan ang umpisa. Huwag mong gayahin si mama mo na 17 lang, may anak na. Ayan o, ikaw, dalaga na. Gaano nga ba kalalim ang salitang pagkakaibigan na ang pangungulila ng isang kaibigan handa mong hanapan ng kasagutan? Ito ang pinatunayan ni Christine kay Ederlyn. Dahil ang munti niyang pagmamalasakit, napakalaking bagay naman na para sa pinakamatalik niyang kaibigan. Maraming mga taong nawawala ang hindi lang basta-basta naligaw o nakidnap. Ang paniniwala ng ilan, posibleng may kinalaman ito sa kanilang paninindigang politikal. Kasama kaya rito ang isang linggo nang nawawala na si Jonas o JJ Burgos. Ito ang balitang naging laman ng mga pahayagan nitong nakaraang linggo. Si Jonas o JJ Burgos, anak ng batikang periodista at press freedom fighter nung panahon ni dating Presidente Marcos na si Joe Burgos, nawawala. April 28, 2007, nung di umano huling nakitang kumakain si JJ sa isang restaurant sa Quezon City. Ayon sa mga witnesses, kumakain siya roon sa hapagkainan sa Ever Gotesco sa may Commonwealth. May lumapit sa kanyang 4 to 6 na lalaki, mga makikisig ang katawan, mga moreno. Dito na raw nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni JJ at ng mga hindi kilalang kalalakihan. At nung time na yon, sumigaw na yung kapatid ko, aktivista lang po ako. Aktivista lang po ako. Simula nun, hinawakan na siya sa kamay, sa paa, at binitbit siyang parang baboy palabas. Yun na ang huling beses na may nakakita kay JJ at simula naman na ito ng tila isang napakahabang bangungot para sa kanyang pamilya. Ang
suspecha ng mga nagmamahal kay JJ, dinukot siya dahil sa kanyang pagtuturo sa mga pinaghihinalaang makakaliwang grupo ng mga magsasaka sa Bulacan. Isa kasing agriculturist si JJ. Ang pinakabalisa sa lahat ng mga pangyayaring ito, walang iba kundi ang ina ni JJ, si Aling Edith. Ipinagmamalaki niyang lumaki ang kanyang anak na may puso para sa mga nangangailangan. Pinagpapasalamat ko nga na tulad sila ng tatay nila, na naninindigan sila. Gusto niyang tumulong sa magsasaka. Kahit wala siyang pera, tumutulong siya. Di ba pwedeng pagmulan yun ng kaligayahan na hindi mo pwedeng bilhin? Sa kabila ng madilim na bahaging ito ng kanilang buhay, pinipilit pa rin ni Aling Edith na humugot ng magagandang alaala ng kanyang anak. Perfect copy ito ng daddy niya. So, and I would always tell him, because when he was growing up, lagi niya sayo, Mami, ako ba ang pinakapangit sa amin? And I would tell him, hindi. Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo kasi mukha mo ang daddy mo. Alam mo ba, mahal na mahal ko ang daddy mo. So, he grew up and he knew that he was loved. Ang biglaan at misteryosong pagkawala ni JJ, isang mariing dagok at malaking kabalintunaan para sa pamilya Burgos. The family, led by Joe, by the father, fought for press freedom, no? Kaya nga siya nahihirang na isa sa mga 50 World Press Freedom Heroes. Pero ngayon, ang anak ko ang hindi malaya. Si JL, kapatid ni JJ, pilit pinapakalma ang sarili sa pamamagitan ng masasayang alaala ng kanyang kapatid. Nung nakahuli siya ng dragonfly, sabi ng nanay ko, wag mo kakainin yan. Nasubo na niya. Ganun siya makulit. Umaakit sa kung saan-saang mga bakod. Ganun. Isa siyang makulit na bata. Gayunpaman, nagdudumilat pa rin ang katotohanang wala ngayon sa kanilang tabi ang pinakamamahal niyang kapatid. Masama sa loob namin, nalulungkot kami dahil nangyari to. Pero hindi kami natatakot na nangyari. Hindi kami natatakot dahil kailangan namin panindigan yung paghahanap kay JJ Burgos. Maliban sa pamilya ni JJ, apektado rin sa kanyang misteryosong pagkawala ang mahigit 3 dekada niyang kaibigan, si Oliver. Wala kang masasabi sa kanya bilang kaibigan. Nasa kanya na lahat. Pag alam niyang mali ka, sasabihin niya sa'yo. Pag alam niyang tama ka, kukongratulate ka pa niya. Wala ka na ibang masasabi kay JJ. Wala siyang pinakitang pangit na ugali. Dito naman sa San Miguel, Bulacan, nakilala namin ang isa sa mga magsasakang tinuruan ni JJ ng organic farming. Para sa kanyang kaligtasan, itatago namin siya sa pangalang Kaompong. Ang malasakit niya, hindi pang sarili lang, kundi pang kabuuan. Kabila pa ng kapatid o kaibigan. Dahil doon sa pagkakilala ko sa kanya, hindi ka titingnan ng kasama lang o kakilala o kapatid. Buong buo. Nakiusap si Kaompong na huwag ipakita ang kanyang mukha. Pinag-iinitan daw kasi sila ngayon ng mga otoridad na naghihinalang kasapi sila sa mga makakaliwang grupo. Subalit higit pa sa takot, ang nararamdaman niya ngayong panlulumo sa balitang pagkawala ni JJ. Malaking kawalan sa mga magsasaka dahil yun nga siya yung papaliwanag sa amin. Dahil ilang araw na ang dumaan at wala pa ring balita sa kinaroroonan ni JJ, kumilos na ang mga nagmamahal sa kanya. Nitong Huwebes, nagtungo si JL kasama ang ilang mga kamag-anak at kaibigan sa San Miguel, Bulacan. Ginawa niya, nagtayo ng bukid. Kaya advocacy talaga kasi ng pamilya yun ang pagsasaka. Pumunta muna sina JL sa puntod ng kanilang ama, dito mismo sa loob ng kanilang bukirin. Dito nag-alay sila ng panalangin na sana gabayan sila nito para magkalinaw ang misteryosong pagkawala ng kanyang kapatid. Naniniwala ang pamilya na malalabas siya at makikita namin siya. Napaka-optimistic pa rin ang pamilya na makikita siya. Inaalis namin sa utak namin hindi siya makikita.
At sana ay tulungan nyo kaming kamtin din namin ng hustisya para sa aming lahat. Pagkatapos nito, isinagawa na nila ang isang press conference. Paghanga para sa nawawalang si JJ ang tanging maririnig sa bawat panelista. Masasabi ko is, si Kuya Jay is napaka-peaceful na person and he always keeps his word. Pag sinabi niya na ganito gagawin niya, talagang tinutupad niya. When it comes to house chores, pag sinabi ni Mommy na, sira yung gripo, merong action agad yan. Palaging kinekwento ng mami niya na pagka merong kailangan gawin dito sa farm, palaging naandyan siya para mag-assist at talagang binibigyan niya lahat para makatulong siya. Kaya nakakalungkot talaga na siya ay nawala. Sapagkat bilang isang ina, nararamdaman ko ang nararamdaman ni Edith na napakahirap na mawala na isang anak. Ngayong after ng press con ay pupunta sa Camp Texon para baka nagbabaka sakali, baka nandun si Kuya Jay. Kasama ang media, sumunod na tinungo nila JL ang Camp Texon sa Bulacan. Dito nila susubukang humanap ng kasagutan sa kinaroroonan ng kapatid. Nagbabaka sakali silang nasa kustodiya ng militar si JJ. Ngunit pagdating sa kampo, hindi pinahintulutang makapasok ang kanilang grupo. Si JL, nakipagnegosasyon na lamang sa mga otoridad. Anong pangalan mo? JL Burgos. JL Burgos, sir, yung kapatid na wala rin na rin. Sir, sige ko, sir. Hello. Hello, sir. Magandang araw po. Kailangan ko lang po sana. Matapos ang ilang minutong usapan, pinayagan sina JL na makapasok sa loob ng kampo, pero sa kondisyon na walang kasamang media. Makalipas ang ilang oras. Wala dyan si Jay Burgos. Ina-offer nga nila na kahit naikutin daw ng pamilya na yung buong lugar, kahit na sa ilalim ng mga bato, wala raw si Jay Burgos. Nakakuha kami ng official na denial nila. Wala raw dyan. Expect ko talaga naman na mahirap siya hanapin. Hindi kami dismayed, pero hindi kami nawawala ng pag-asang makita pa rin namin siya. Upang maitangkal ang laya ng tao sa pamamahayag. Laya ay ating iba't Kahit nangangapa pa rin sa kadiliman ng pamilya Burgos, hindi sila nasisiraan ng loob. Kinagabihan, isang candle lighting ceremony ang kanilang idinao sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Sa ngayon, napakadilim po ng gabi. Palagay ko ang makakatulong lang sa atin talaga ay ang pagdarasal. Kaya ang aking pakiusap, kung pwede po, wag ho natin ihinto yung pagdarasal. Tuloy-tuloy pa rin ho natin dahil madilim pa po ang gabi. Pero sabi nila, kung kailan talaga kadiliman ng gabi, yun ho ang pinakamagandang panahon. Dahil malapit na po ang sunrise, hindi ko po alam kung ano yun sa Tagalog. Di po ba, kung kailan talaga napakadilim, malapit na pong lumabas ang araw. Sana po ganun ngayon, bukang liwayway. Nararamdaman ko po na buhay ho si Jonas. Nararamdaman ko rin na nararamdaman niya na lahat tayo hinahanap siya. Kinabukasan, naglunsad naman sila ng isang mobilization rally. Hindi ininda ang alinsangan ng panahon at layo ng kanilang destinasyon. May pagpatuloy lamang ang kanilang misyon, ang sana'y muling makapiling si JJ. Lalo kaming nagiging optimistic na ilalabas siya na ligtas at ngayong mas maagang panahon, tuloy pa rin ang kampanya, tuloy pa rin ang laban para sa paghahanap kay Jonas Burgos. Naniniwala ang pamilya Burgos na may liwanag na nag-aabang sa dulo ng madilim na yugtong ito ng kanilang buhay. Liwanag na magdadala sa kanila patungo sa kasagutan kung nasaan na ang pinakamamahal nilang si JJ. Kip-kip ang pag-asa na ang kanilang pamilya muli pa ring mabubuo at
magkakasama-sama. Alam mo naman, we will never give up. Alam mo naman, I will always look for you. At alam mo rin that if you're free to come home, you know that we will be waiting for you with open arms, an open heart. Sa episode pong ito, umabot na sa 215 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Inaasahan pa rin po naming aakyat pa ang bilang na yan basta't nariyan kayo na handang umalalay at tumulong sa amin. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala